Ang South Korean drama film na 2037 ay ipinalabas noong 2022. Ang 19 years old na high school student na si Yoon ay masayang namumuhay kasama ang kanyang ina na si Kyung-sok, na isang pipi. Kapag umuuwi si Yoon sa hapon, madalas nagdadala ito ng pasalubong na rice cake na paborito nilang mag-ina, na labis namang ikinatutuwa ni Kyung-sok. Nag-aalala si Yoon na hindi pa rin nawawala ang karamdaman ng kanyang ina, na patuloy pa rin itong nagpupursigi sa pagtatrabaho sa patahian. At yun ang nagtulak kay Yoon kaya inilihim niya kay Kyung-sok na hindi muna siya nag-enroll sa eskwela, bagkus nag-full-time siya sa trabaho bilang attendant sa cafeteria, nang sa ganun makatulong siya kay Kyung-sok sa gastusin. Alam ni Yoon na mahihirapan na rin silang matustusan pa ang college, ganun pa man may maganda na itong plano. Pinagbubuti ni Yoon ang pagse-self-review para sa pagkuha niya ng government employee exam. Iyon lang ang paraan para makapagtrabaho siya sa gobyerno kahit hindi siya nag-graduate sa high school at college, at kapag nagkaroon na siya ng trabaho, maipapagamot na niya ang kanyang ina. Sumuporta naman ang mga dating kaklase ni Yoon sa plano nito. Bumili sila ng bagong reviewer para may magamit si Yoon. Alam nilang matalino si Yoon kaya kakayanin nitong ipasa ang exam. Isang araw na sugatan sa kamay si Kyung-sok habang nasa trabaho, nag-alala si Yoon kaya agad na pasugod dito sa patahian. Doon nakita si Yoon ni Chulmin, ang may-ari ng patahian, kung saan natipuhan agad ni Chulmin si Yoon na maging asawa nito. Ang sumunod na araw nag-text si Yoon kay Kyung-sok, nagpaalam si Yoon na gagabihin ito sa pag-uwi, kaya hindi na nito pinahihintay pa sa labas si Kyung-sok, pero hindi alam ni Kyung-sok na nabasa din ni Chulmin ang text ni Yoon. Sinabi ni Chulmin na maganda si Yoon, at dahil nasa tamang edad na si Yoon, ibig ni Chulmin na pakasalan si Yoon, para gabi-gabi niya ito paliligayahin. Nagalit si Kyung-sok at mabilis nitong sinampal si Chulmin, nagsenyas si Kyung-sok na wag ni Chulmin babastusin ang kanyang anak. Kinahapunan, uminom si Chulmin, walang ibang nasa isip nito kundi mapa sa kanya si Yoon. Nag-overtime si Yoon para madagdagan ang kanyang kita at makabili siya ng herbal medicine para kay Kyung-sok, pero nang pauwi na ito, nagulat na lang si Yoon nang bigla siyang hablutin ni Chulmin. Makalipas ang ilang oras, umiiyak na hinahanap na ni Kyung-sok si Yoon. Sobra na itong nag-aalala dahil hindi pa nakakauwi si Yoon. Samantala, nagtagumpay si Chulmin sa kahayupan nito, nakangiti pa itong tinitingnan si Yoon na nasa damuhan at umiiyak. Nagbanta si Chulmin na kapag nag-report sa mga pulis si Yoon, papatayin ni Chulmin si Kyung-sok. Pero nang marinig ni Chulmin si Kyung-sok na naghahanap, nakaisip itong kunin din si Kyung-sok at gahasain. Kahit nanghihina si Yoon, nakadampot ito ng bato sa kahinampas sa ulo si Chulmin, hindi na tinigilan pa ni Yoon ang paghampas sa takot nitong makagawa pa ng masama sa kanila si Chulmin. Namatay si Chulmin, pero hindi akalain ni Yoon na siya pa ang lalabas na masama sa mga tao. Iba ang lumabas sa imbestigasyon na kung self-defense ang ginawa ni Yoon sa isang hampas at pagbagsak ni Chulmin, dapat tumakbo na si Yoon at humingi ng tulong, pero bakit kailangan pang duruhin ang ulo ni Chulmin? Sa palagay ng imbestigador na walang nangyaring panggagahasa dahil may relasyon sila ni Chulmin. Kaya nagsosuot ng school uniform si Yoon kahit hindi na ito estudyante, para libre itong makaalis ng bahay at makipagkita sa kasintahan, kaso nagkaroon sila ng pagtatalo sa pera, kaya nauwi sa pisikalan. Sinabi ng public prosecutor na mahihirapan sila sa kaso, dahil wala silang testigo o CCTV video sa lugar para magpatunay na ginahasa si Yoon. Sinisisi ni Kyung-sok ang kanyang sarili na sana hindi niya sinampal si Chulmin, pero sinabi ni Yoon na walang dapat sisihin. Ang importante ay hindi na sila masasaktan pa ni Chulmin. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, isinantabi ng korte ang usapin sa panggagahasa at self-defense, naniwala ang korte sa teorya na away magkasintahan ang nangyari, at nauwi sa pagpatay, kaya hinatulan si Yoon ng 5 taong pagkakakulong. Kahit hindi makapagsalita si Kyung-sok, nagpumilit itong makiusap at magmakaawa sa judge na wag nilang ikulong si Yoon, pero wala rin itong nagawa ng dalhina ng mga pulis si Yoon. Dahil 19 years old na si Yoon, sa medium security prison na ito makukulong. Binigyan si Yoon ng bagong pangalan, ang Prisoner 2037. Sa cell number 10 inilagay si Yoon, makakasama niya ang 5 bilanggo na si Sunji, ang leader ng selda at dating guro. Si Lira, na nakulong dahil sa pagiging bugaw sa prostitusyon. Si Heiso, na nakulong dahil sa pagiging scammer, si Jiangmi, na nakulong sa pagnanakaw ng mga gamit ng nakakadate na lalaki, at si Sarang na nakulong dahil sa pakikipag-away. Pagpasok ni Yoon aksidente nitong nasagi si Sarang,
Galit na tumayo si Sarang at pinagsisipa si Yunyong. Mabilis namang pinigilan ng ibang bilanggo si Sarang, sinabi ni Lira na iwasan na lang ni Yunyong si Sarang, dahil madali itong magalit at hindi makontrol ang sarili, sa kanila ginamot ang sugat ni Yunyong. Hindi nakikipag-usap si Yunyong sa mga bilanggo, at gabi-gabi itong umiiyak. Nagigising na lamang si Lira na nakahiga sa kanyang braso si Yunyong, at basang-basa ang kanyang damit, dahil sa kaiyak ni Yunyong. Naramdaman ni Lira na namimiss ni Yunyong ang ina nito, kaya tinutulungan na lang niya si Yunyong at sinusubukan patawanin, pero tahimik lang si Yunyong. Wala naman problema sa pagkain sa selda nila, dahil palaging nag-e-sponsor si Haesoo ng masarap na pagkain, kaya naman masaya ang grupo at palaging nagbibiroan, maliban lang kay Sarang na tahimik, at si Yunyong na walang ganang kumain. Pinayuhan ni Sunji si Yunyong na kumain na marami, dahil kailangan niyang magtrabaho sa repair shop o sa woodworking shop. Nagtanong si Yunyong kung may sahod silang makukuha at saan mas malaking sahod na shop, dahil kailangan niyang kumita ng pera. Sa repair shop pinili ni Yunyong na magtrabaho kasama niya si Sarang, at si Haesoo na palaging kulay pink ang uniforme dahil ito ang role model ng mga bilanggo. Tiniis ni Yunyong ang araw-araw na mabigat na trabaho sa repair shop, sa isip nito na makakapadala siya ng pera kahit konti sa kanyang ina. Minsan nang matapos sila ng trabaho, nagtanong si Yunyong kung kailan nila makukuha ang sahod, nagalit ang prison officer na si Park. Sinabi ni Park na bilanggo lang sila kaya obligado silang magtrabaho na walang bayad. Pero sinabi ni Haesoo na baguhan pa lang si Yunyong kaya hindi pa alam nito ang sistema. Maaari nilang kunin ang kanilang sahod kapag may okasyon para magamit nila bilang allowance. Nakita ni Sunji na wala pa ring ganang kumain at hindi nagsasalita si Yunyong, lumapit si Sunji at ikinwento na namatay ang kanyang anak na lalaki dahil sa hit and run. Sumuko ang driver pero dahil sa galit ni Sunji, sinunog niya ang bahay ng driver, ang hindi niya alam na tutulog doon ang pamilya ng driver at lahat namatay sa sunog. Sobra siyang nagsisisi sa kanyang nagawa, kapag gising siya ay binabagabag siya ng kanyang konsensya, at kapag tulog naman siya ay minumulto siya ng pamilya ng driver. Binigyan ni Sunji ng mga papel at ballpen si Yunyong, at pinayuhan ito ni Sunji na para mawala ang bigat sa dibdib ni Yunyong, ugaliin itong magdasal at sulatan ang kanyang mahal sa buhay. Nang gabing iyon, sinulatan ni Yunyong ang kanyang ina. Kinumusta niya ito at ibinalita rin ni Yunyong na mabuti ang kanyang kalagayan, dahil mababait ang kanyang kasama sa selda. Ang mga sumunod na araw masaya si Sunji na nakikita nilang masigla na si Yunyong. Nakikita nilang dahan-dahan nang natatanggap ni Yunyong ang buhay sa loob ng bilangguan. Nang mabasa ni Kyungsuk ang sulat ni Yunyong, agad itong pumunta ng bilangguan at nagdala ng paboritong pagkain ng kanyang anak. Subalit bawal sa mga bisita na magdala ng pagkain sa loob ng bilangguan, kaya iniwan na lang ni Kyungsuk ang pagkain sa labas. Nang magkita sila ni Yunyong, hindi na nila napigilan na tumulo ang kanilang luha, umiiyak na sinabi ng kanyang ina na wala na siyang sakit. At palagi niyang practice ang turo ni Yunyong na pagsasalita. Natutuwa naman si Yunyong na marunong nang magsalita ang kanyang ina kahit hindi pa ito maayos pakinggan. Maiksi lang ang oras ng dalaw kaya sobrang nahirapan na naman sila sa kanilang paghihiwalay. Sa paglabas ni Kyungsuk sa bilangguan, halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa. Patuloy ang kanyang pag-iyak na hindi na naman niya makikita ang anak. Kung kailan maayos na ang buhay ni Yunyong sa loob, isa pang dagok ang darating kay Yunyong. Isang araw nilagnat ng mataas si Yunyong at hindi makalakad. Matapos ma-check up si Yunyong ng doktor, nabigla si Yunyong nang sabihin ng warden na buntis siya. Hindi na kinaya pa ng murang isipan ni Yunyong ang kanyang narinig, pakiramdam niya ay wala ng katapusan ang kanyang pagdurusa, at hindi na siya makakabalik pa sa dati niyang normal na buhay. Nasa isip ni Yunyong na habang panahon na niyang dadalhin ang bunga ng masamang nakaraan, na palaging magpapaalala sa mapait niyang sinapit. Ikinulong mag-isa si Yunyong dahil sa patuloy na pagwawala nito, kailangan pang itali ang kanyang mga kamay, nang sa ganun hindi niya masugatan ang kanyang sarili. Sobrang naaawa ang grupo nang malaman nilang buntis si Yunyong, at biktima ito ng panggagahasa, nalulungkot din sila na dahil minsan hindi tama ang batas para sa mga naaapi tulad ni Yunyong. Inutusan ng warden na kunin ni Sunji si Yunyong at kausapin na wag nang magwala ito. Napaluha na lamang si Sunji dahil nakita niyang malinaw na ayaw ni Yunyong sa kanyang ipinagbubuntis, sinusugatan ni Yunyong ang tiyan para maalis ang bata. Sinabi ni Sunji na magpakatatag si Yunyong, dahil kahit anong bigat ng problemang dinadala niya, darating ang araw na matatapos din ang kanilang paghihirap. Laking pagtataka naman ni Kyungsuk nang sabihin ng prison guard na ayaw tumanggap ng dalaw ni Yunyong. Umalis na nag-aalala si Kyungsuk, sigurado siya na may problema ang kanyang anak,
kaya naman dinalasan niya ang pagdalaw, pero gaya ng dati ayaw pa rin magpakita sa kanya ni Yunyong. Iyon ay dahil ayaw nang ipaalam pa ni Yunyong ang kanyang sitwasyon, na baka lalo pang mag-alala ang kanyang ina. Naabutan ni Sarang na tutusukin ni Yunyong ang kanyang tiyan, nagalit si Sarang at pinagsisipa si Yunyong, sinabi ni Sarang na kung gusto ni Yunyong tapusin ang buhay, huwag na nitong idadamay pa ang bata. Sinabi ni Sunji na lumapit sila sa press at sa civic groups, malaki ang maitutulong ng public opinion sa sitwasyon ni Yunyong. Pinilit naman ito ni Lira na pumayag para makalabas agad siya at maipanganak ng maayos ang bata, pero sinabi ni Yunyong na ayaw niyang humingi ng tulong, mas gugustuhin niyang makulong ng 5 taon, kesa habang buhay siyang pag-uusapan ng mga tao. Sinabi ng grupo na mag-request na lang sila ng retrial, na baka maintindihan ng jury at ng judge ang sitwasyon ni Yunyong, at maging solusyon ang abortion. Kaya sinabi ni Jiang Mi na marami pang pag-asa kaya hindi na kailangan pang saktan ni Yunyong ang sarili. Hindi umaalis ang grupo sa tabi ni Yunyong, binibilhan pa ito nila ng pagkain para siguraduhin hindi ito magugutom. Minsan may ibang grupo na ibig manggulo, pero nakahanda sina Sunji na protektahan si Yunyong. Inutusan ng warden ng prison guard na ilipat si Yunyong sa supply room, nang sa ganun maging magaan lang ang trabaho nito. Sinulatan ni Yunyong ang kanyang ina, sinabi ni Yunyong na miss na niya si Kyung-sok, at huwag nang mag-alala pa si Kyung-sok, dahil nagsusumikap siya na maging maganda ang kanyang record, nang sa ganun mabilis lang siyang makalaya at magkakasama na silang muli. Isang araw na milipit sa sakit ng tiyan si Yunyong, kaya agad itong dinala ng warden sa ospital. Sinabi ng doktor na 6 months nang buntis si Yunyong, pero maliit pa rin ang bata, iyon ay dahil sa pagtanggi ni Yunyong sa kanyang pagbubuntis. Habang papauwi na sila, naaawa ang warden kay Yunyong, nagtanong ang warden kung anong paboritong pagkain nito, sinabi ni Yunyong na rice cake ang kanyang paborito. Ang sumunod na araw, pinatawag sa admin office si Sarang. Nagulat si Sarang nang sabihin ng prison officer na namatay sa aksidente ang kanyang ama habang nagtatrabaho sa construction, at may iniwan kay Sarang na $8,000 at insurance. Napaiyak si Sarang, lumaki siya sa bahay ampunan kaya akala niya ay wala nang nagmamahal pa sa kanya. Napagtanto ni Sarang kaya siya iniwan ng kanyang ama, ay para magtrabaho ito sa construction para paghandaan ang kinabukasan ni Sarang. At habang nagdadalamahati si Sarang sa pagkawala ng kanyang ama, tinabihan siya ni Yunyong para damayan si Sarang. Nang matapos ang retrial ng kaso ni Yunyong, natuwa ang warden dahil pinabura ng jury ang paliwanag ng depensa, ibinaba ang parusa kay Yunyong ng 1 taon na lamang na pagkakakulong. Nagbigay ang warden ng paboritong rice cake in Yunyong, sinabi ng warden na kasing edad ni Yunyong ang anak nito, kaya sobrang nalulungkot ang warden sa nangyari kay Yunyong. Hindi na rin pumayag ang warden na magtrabaho pa si Yunyong hanggat hindi ito nanganganak. Nagpasalamat si Yunyong sa lahat ng itinutulong sa kanya ng warden lalo na sa mga ibinibigay nitong vitamins at mga gamot. Ang mga sumunod na araw palagi nang masaya ang grupo, nakikihalubilo na rin si Sarang sa kanila at nakikipagbiruan. Excited na sila sa baby ni Yunyong, ibig nilang maging malusog ang baby, kaya naman pinipilit pa ni Lira na subuan ng prutas si Yunyong. Naisipan ng grupo na regaluhan si Yunyong ng mga damit ng bata, kaya nagnakaw ang grupo ng mga sinampay ng ibang bilanggo. At habang tulog si Yunyong, saka sila palihim na gumagawa ng damit. Kahit sa umaga, patuloy sina Lira at Sunji sa pagtahi, lihim ding natutuwa si Park, at nagbigay pa si Park ng kagamitan sa pagtahi. Ganun din si Sarang, gumawa din ito ng laruan para sa baby ni Yunyong. Palagi ding nakaalalay si Lira kung pupunta si Yunyong sa clinic. Sinabi ni Yunyong na kailangan niya ulit ng gamot sa sakit ng ulo, dahil hindi siya makatulog. Binigyan ng gamot si Yunyong, pero nagpaalala ang doktor na iinom lang si Yunyong kapag hindi na nito kaya ang sakit, dahil masama sa kanya ang uminom palagi ng gamot. Hindi naman iniinom ni Yunyong ang mga gamot, kundi iniipon lang niya ito at itinatago. Binigyan ni Jesus si Yunyong ng mga libro, para magka-interes muli si Yunyong na bumalik sa eskwela. Natuwa si Yunyong sa paggising niya, nakita niyang may mga nakadrawing ng paborito niyang Cosmo flower sa dingding ng banyo, kung saan ginawa yun ng grupo para sumaya si Yunyong. Isang araw, bigla nang sumakit na ang tiyan ni Yunyong, kahit namimilipit sa sakit gumapang siya para makuha ang mga gamot, saka umiiyak na uminom ito ng maraming tableta. Habang nanghihina si Yunyong, pinilit pa rin itong ilagay sa pintuan ang mga ginawa niyang sulat, hanggang hindi na nito kayanin at bumagsak sa sahig. Pagdating ng grupo nataranta sila nang makita nilang wala nang malay si Yunyong. Umiiyak na sumigaw si Sarang at humingi ng tulong,
Agad isinugod sa ospital si Yunyong, subalit naging kritikal ang lagay nito. Nagtulong-tulong na ang mga nurse at doktor para mailabas lang ang bata. Kinabukasan, napasugod sa ospital si Kyung-sok, gulat na gulat ito sa nangyari. Walang tigil ito sa kaiiyak habang yakap-yakap si Yunyong na hindi pa rin nagigising. Nalungkot sina Sunji nang malaman nilang na comatose si Yunyong, ganun pa man ipinagdarasal pa rin nila ang paggaling nito. Samantala nakita ng nangongolekta ng mga sulat, na para kina Sunji ang iniwang sulat ni Yunyong. Nang maibigay na ang sulat sa kanila, sinabi ni Yunyong na gumawa na siya ng sulat dahil baka hindi na siya makabalik pa at makita sina Sunji. Nagpapasalamat siya kay Sunji na dahil sa mga payo nito, nagkaroon muli ng lakas si Yunyong na magpatuloy na lumaban sa buhay. Humingi rin si Yunyong ng tawad sa ginawa nitong desisyon. Nagpasalamat din si Yunyong kay Haesoo, na kahit hindi humihingi si Yunyong, kusang nagbibigay si Haesoo at tumutulong. Ibig din sana ni Yunyong na makapagtapos sa college katulad ni Haesoo, pero nalulungkot si Yunyong na hindi siya kasing swerte ni Haesoo. Nagpasalamat din si Yunyong kay Jangmi, sinabi ni Yunyong na alam niya na paglabas ng kulungan ni Jangmi, ay agad itong makakatagpo ng lalaking iibig sa kanya ng totoo. Dahil bukod sa maganda si Jangmi ay may mabuti pa itong puso, hiling sana ni Yunyong ay makapunta siya sa kasal ni Jangmi. Habang hindi naman napigilan pang umiyak ni Sarang, sinabi ni Yunyong na mapalad si Sarang, na may ama itong nagsakripisyo para maging maganda ang kanyang kinabukasan. Hiniling ni Yunyong na kapag lumaya si Sarang, ay magpataas ito ng buhok at maglagay ng makeup, dahil si Sarang ang may pinakamagandang mukha na nakilala ni Yunyong. Hindi naman matigil ang pag-iyak ni Lira, labis siyang nalulungkot dahil sa naging kapalaran ni Yunyong na itinuring na niyang parang anak. Nagpasalamat si Yunyong sa lahat na itinulong ni Lira. Sinabi ni Yunyong na ibig pa sana niyang makasama ng matagal si Lira, dahil mabait ito at maalaga, kaya naman mahal na mahal siya ni Yunyong. Makalipas ng 5 taon, malaki na ang anak ni Yunyong, subalit ang kasama ni Yunyong sa bilangguan na si Jangmi at asawa nito, ang umampon at kinilalang magulang ng bata. Habang sa mga oras na yun ay pinagmamasdan ni Yunyong ang kanyang ina, na inihahanda ang susuotin na damit ni Yunyong para sa interview, dahil nakapasa ito sa government employee exam. Subalit panaginip na lamang ni Yunyong ang lahat, dahil ang katotohanan, comatose pa rin si Yunyong at hindi pa nagigising. Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Sherwan Camino, Akdog ng Zamboanga City, Makinto Bernalin ng Kuwait, BAM TV, Alimar TV Vlog ng Negros Occidental, Mariel Cramos ng Gulud-Purok 7, J. Alcera ng Northern Samar, Aljo Novi Obial, Marilu Feliciano, Sandy Reblando, Nodger Macarampat ng Moro Islamic Liberation Front 103rd Battalion, Carol Adame ng Bagong Silang, Ginu Cardiente, Pinoy Commentary ng Pasay City, Jonathan Mariano ng San Andres Bukid, Storm Cloud ng Urdaneta City, Wonders ng San Jose San Carlos City Negros Occidental, CRL Republic ng Dubai UAE, Ulysses Fontanilla ng Venice Italy, Adsri Jamhali ng Gaonan Maluso Basilan, John Cyril Pantilio, Eron Naray, Yaman Abdillah ng Saudi Arabia, Madrinian Family ng Bohol, Vic Job Bisaya, Dodong Charing ng Saudi Arabia, Ines TV, Jommer Jumadjao, Rowilin Rapalye ng Talisay Bontoc Southern Leyte, G4 Rio Bongaos, Zenro Kauba ng Opon Cebu, Ian Silvestre ng Alcobar Saudi Arabia, Gacas Family ng Cagayan de Oro, Tita Liza TV ng Laguna, Yams Argansola ng Puerto Princesa City Palawan, Archie Canete ng Kalibo Aklan, Liza Basi ng Baguio, De Luna Family ng Marinduque Province, Jesus Simo Manuel ng Gapan Nueva Ecija, Mon Christopher Mangalindan, Marichu De Quito ng Tanza Cavite, Stark 06 ng Dubai UAE, Windoff Therapeutic Services and Training Center ng 13 Martires, Carl John Baltar ng Rojas City, Libay Borja ng Tanza Cavite, Rostem Castillo ng Kabangkalan City, Bert Hiros ng Taguig, Victorel 78. Happy birthday Shirley Alarde, Jerome Fuentes, Lilian Balbuena, happy birthday sa anak ni Vince Aragon sa December 3, Annalyn Bremon, Lotis ng Sitio Nilantangan, Mian Sison, Roderick Quiros ng Las Piñas, Mesa Family ng Carcar City Cebu, Jimuel Brillantes ng Bagong Silang Caloocan City, Pogi Ako 27 ng Oras Eastern Samar, Ramil Maramba, Efren Martin ng Gapan City Nueva Ecija, Hernan Alasa ng Basak Pardo Cebu, Leonor Teresita Cabal de Asis ng Coronadal City, Maria Janice Maniba DLCZ,
Bianca Norico family ng San Miguel, Bulacan, EAEST K9, at kay Mark Kevin Marquez, marami pong salamat sa panunood, ingat po kayo palagi.